Cons, magandang umaga at sa oras na ito kayo'y aming makausap at ma-interview kaugnay po doon sa update natin sa LTO para po sa lingid sa kalaman natin mga kababayan, para malaman din po nila kung ano na po ang status ng LTO, Land Transportation Office Extension dito sa bayan ng Infanta. Bilang kayo po ay chairman ng Committee on Transportation dito sa bayan ng Infanta at ngayon alam ko, narinig ko sa inyong panayam kanina sa Spirit FM Infanta, dito sa Infanta. At kayo ay nagtungo mismo sa personal sa office, sa regional office ng LTO. Ano na po ang status ito ngayon, Cons? At ano pong balita na iyong pumayatid po sa ating mga kababayan ngayon sa Ronda Balita, Probinsya? Magandang umaga rin sa iyo, Ginoong JR Narit ng Ronda Probinsya. At nakakatuwa na maisahin pa po natin itong napakahalagang at napagandang pangyayari pabor sa ating mga kababayan partikular. Yes, nitong nakaraang Tuesday, this week, ay sa pahintulot ng ating butihing Vice Mayor L. Ruanto ay na-approve yung aking travel. At nag-travel nga po tayo personal mismo doon sa Land Transportation Region 4A Calabarzon dito sa Lipa, Batangas. At bilang chairperson ng Committee on Transpo ay talagang naroon yung ating heart's desire na malinaw o linawin kung bakit ba hindi na papahintulutang buksan itong Land Transportation LTO Extension Office dito po sa Barangay Pilaway. At nakakatuwa, JR, na mismo ang aking nakausap personal ay walang iba kundi ang Regional Director mismo na si Ginoong Atty. Jerry Asuncion, ang Regional Director ng LTO Region 4A dito sa Calabarzon. At siya mismo talaga, pinapasok ako sa kanyang opisina at doon ay diniscuss namin. Ang una kong tanong, Sir, bakit po napipigilan pang buksan ang Land Transportation Office? Ano po ba yung nakakapigil dito sa kabila ng ito po ay isang pasadong batas na pinirmahan ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte? Pangalawa, bakit hindi ito nabubuksan sa kabila na napakarami po ang matutulungan nito at 8 bayan sa Northern Quezon? So ano po ang naging sagot ni Regional Director? Una, nasa understanding lang ni Regional Director ang isang side. Ang isang side. At ito nga po ay yung side ng pumipigil na sinasabi na may mga ilang requirements na hindi nako-comply at sumulat daw nga po ang ating butihing punong bayan Pilipina Grace R. America na hinihingi po yung requirement na doon po sa zoning, doon sa zoning. At nagpaliwanag nga po tayo doon at doon lang po nalaman ni Regional Director Asuncion yung side naman ng ating Congressman Mark Enverga. At nakita po niya yung reason na talaga palang dapat buksan itong Land Transportation Extension Office dito sa Barangay Pilaway, Infanta, Quezon. At nakakatuwa, JR, after 2 days yata, kung hindi ako nagkakamali, nagbiyahe si Regional Director dito po sa General na car. At meron siya diyang kinakausap, no? Na may transaksyon. At nag-grab ko din, tumawag ako sa kanya at aking ginrab yung pagkakataong narito po siya at napakaganda yung pahayag niya, JR, na sinasabi doon na sa ayaw nila at gusto, although may masasaktan, pero bubuksan ko ang serbisyo ng Land Transportation Office dito sa bayan ng Infanta. At doon nga ay nagpa-picture kami at ito nga, JR, sabi ko, Sir, hindi ako nakapagpa-picture doon sa office mo sa LTO Region 4A sa Calabarzon. At pwede mapapicture tayo dito. Nasa tabing kalye lang kami, ha, JR. Pero siya mismo yung nagyaya. Hindi, doon tayo magpa-picture sa harapan ng yung makikita ang building ng LTO. LTO. At saka dito po sa signboard ng
yung kumbaga man ay dito mismo sa signboard ng LTO dito sa tabing kalye na sinasabi doon bubuksan na yung zone opening na zone ng LTO Barangay Pilaway, Infanta, Quezon. So makatuwid, Konsehal, ibig sabihin nito, wala na makapagpapigil nito. Kumbaga, mabubuksan na. Kailan ang petsa nito para bubuksan ang LTO Infanta? Wala pang sinabi si Regional Director, pero ang tungkulin lang naman kasi ng LTO sa pangunguna ng Regional Director ay i-execute yung batas at yung tinatawag na office order. Ang papel ng Regional Director ay i-execute yung batas at saka po yung office order sa tanggapan ni Chupilo Cuadis III, Assistant Secretary, at saka ni Assistant Secretary Tugadi. Oo. At sabi niya, wala nang makakahadlang dito, sa ayaw nila at gusto, ay pabubuksan ko ang LTO. Kaya ito'y talagang abrupt na ito. Ito'y talagang hindi na kasi nakapag-delay lang naman dito yung pinalalabas na issue pinalalabas na issue para ma-delay. Pero yun nga po, personally, physically, nakausap natin si RD Asuncion at sinasabi nga niyang bubuksan na ito. Kaya hindi na po magtatagal ang linggo, ang araw, linggo o buwan, at ito po ay talagang mabubuksan na ang kinauuhawan na serbisyo ng LTO ng ating mga kababayan. So ibig sabihin, Konsehal, ngayong buwan ng Marso, inaasahan ng ating mga kababayan ito'y mabubuksan na? Tama po ba? Ito'y ating i-confirm kay Director Asuncion at naroon yung possibility na this March ay mabuksan, no? At sapagkat gusto kong basahin itong huling sulat sa last line ng sulat ni Regional Director na sinasabi dito, consequently, this office was left with nothing. Wala na talagang iiwanan na talaga yung mga issue at wala nang magagawa ang LTO but to follow and execute the office order issued by then Assistant Secretary. This office is hoping that this letter would finally close all the issues and concerns pertaining to the establishment of the LTO Infanta Extension Office as part of bringing public service closer to people. Kaya possible. And we are hoping na this March, sabi natin, within summer, ay mabuksan na itong Land Transportation Office Extension dito sa Barangay Pilaway, Infanta. Cons, kung sakaling ito'y mabuksan sa publiko, itong LTO Office, Extension Office dito sa Bayan ng Infanta, ano ang maging magandang development dito sa ating mga kababayan? Lalo tigit sa ating mga kababayan, yung lugar ng Pilaway medyo open area siya, di ba? Yes, at malawak. Wala siya masyadong establishment, no? So anong nakikita mo ritong magandang development na makikita natin? Una, sa peace and order, yung traffic ay maiiwasan. Kasi kung nai-imagine natin, JR, kung ito'y nasa Barangay Kumon, kung saan ang Barangay Kumon, nariyan yung convention center. Wow. Nariyan at sa convention center ay thousands of people ang dumadalo kapag may mga activities po diyan. Pangalawa, nariyan din yung ating yung pagka bumabaha, yung ating isang building diyan na doon natin dadalhin at ire-rescue yung mga nire-rescue ng mga kababayan po natin sa panahon ng kalamidad. Nariyan din yung nariyan yung PNP station, andyan yung Bagsakan Center, andyan yung Senior Citizens Building. At lahat ng ito, JR, walang sariling parking. Kalsada ang dadaanan pa rin diyan o mga kumbaga sa subdivision talagang kalsada lang tapos mga establishment na walang sariling parking maliban dito sa harapan ng municipal building. Pero siyempre, JR, limited pa rin yung parking space ng ating municipal building diyan. Alam nga naman, diyan makikiparada
yung manggagaling sa LTO kung sakali. Mm. Alangan naman, dyan magpa-park yung manggagaling sa senior citizen. Alangan naman, dyan manggagaling yung ating mga rescuer na diyan paparada. At yung yung convention center na thousands of people at may mga sasakyan dala sila. So wala talagang makikita po natin hindi maganda talagang maitayo yung LTO diyan po sa Barangay Kumon. Kaya ang sinasabi mong development ay talagang ukma at napakaganda ay dito sa Barangay Pilaway kasi una-una wala po diyang mga wala po diyang building na ika ngay makakasagabal. Accessible pa accessible yung kalsada. Kasi provincial road yun going to General Nakar. Kasi kung dito po na tayo sa Infanta, yung senaryo diyan, yung nakakapanglaw na realidad na mangyayari, magkakaroon ng traffic mismo diyan sa National Highway. Saka nakakita, JR, maganda bang tanawin na mismo yung National Highway ay may traffic? Hindi dapat nagkakaroon ng traffic sa National Highway. Kaya napakatalinong desisyon na dito talaga sa Barangay Pilaway mailagay ang LTO. Binabanggit ni Congressman Mark Enverga noong una na wala ng pwesto talaga daw diyan sa may complex, tama po ba? Yeah, oo. Nabanggit na service complex, wala na raw bakanting lupa na pagtatayuan. Kaya ngayon ay inilagay doon sa Pilaway, yun yung endorsement na inaprobahan. At nabanggit din sa kanya yung isang konsehal na wala nang mga bakante. Kaya doon na sa Pilaway. Kaya ngayon, anong masasabi mo rito, Cons, na sa issue na ito? Totoo ang sinabi ng dating konsehal. At hindi naman ito gawa-gawa. Hindi ito haka-haka ni Congressman Mark Enverga yung salitang wala nang available. Hindi ganon ang ating congressman. Kailanman hindi pa ho natin nasubukan ang kanyang kredibilidad para sa isang simpleng bagay laang. Pero malaki ang effect nito. At may nagsabi nga talaga kay Congressman Mark Enverga na wala nang available. At ang nagsabi na lupa para sa LTO dito sa Barangay Kumon sa service complex. Ang nagsabing ito ay talagang hindi mo rin matatawaran yung kanyang pagkatao. Siya ay isang senior citizen, siya ay retired sa tanggapan din ng mga gobyerno at siya naging konsehal ng bayan. At siya talaga naman yung nasa in-between lagi ng transaction between Mayor Grace at saka Congressman Mark Enverga. Ang ibig sabihin, kahit baga o siguro nagiging dahilan nga yung magkaiba ng partido, hindi maiiwasan yung parang nagkakaalanganan sa isa't isa, pero yung communication, it must be done. Kaya itong ating konsehala, Senisol, ito talaga yung nagpaparating. Kung ano man yung dito sa LGU Infanta, kung ano man yung gustong iparating nito, ay sinasabi ni dating Konsehalo Senisol kay Congressman Mark Enverga. Kaya yung salitang wala nang available ay hindi po galing mismo kay Congressman Mark Enverga, kundi ito sinabi sa kanya ni Konsehalo Senisol. At si Konsehalo Senisol naman, alam mo naman, kumbaga man sa ambassador na usapin, ayan talaga ang ambassador ng ating pong Mayor Grace America. So, Cons, dito kayo ng kundi, Cons, para makita tayo. Cons, anong panawagan mo ngayon sa ating mga kababayan dahil nag-usap na kayo at may mga ng status nito ngayon? Ano po ang marinig ng ating mga kababayan pa? Dagdag pang mga mensahe po ninyo na siyempre sabik na rin sila mabuksan ito. Yes. Dahil maraming iba na magpaparehistro sa kanilang mga sasakyan na matagal nang hindi nakarehistro. Ang iba naman ay hindi na sila lalayo pa doon sa Pagsanhan, sa Tanay, sa Pila, sa Lucena. Ay malaking kaluwagan ito sa mga, lalo na sa mga isla. So ano po ang mensahe po ninyo ngayon sa ating mga kababayan? Ang pagbubukas ng LTO Infanta, ito'y talagang kasiyahan ng ating mga kababayan. Ito'y talagang malaking serbisyo na pasasalamatan ng ating kababayan. At bilang Infantahin, tayo rin ay proud na dito inilagay ang tanggapan ng nagkaroon na extension office, ang Land Transportation Office, dito po mismo sa bayan ng Infanta. Alam mo, JR, the more na hindi nabubuksan ang LTO, the more na dumadami ang illegal na pagmamaneho. Una-una,
ang mga motorsiklo ay nagiging service o sakayan back and forth ng ating mga pamilya, ng ating mga mag-aaral. At thousands of students meron tayo dito. Dito sa Infanta National High School, sa Mount Carmel, at kung saan pang lugar na thousands talaga ang mga estudyante dito na iyan na rin po talaga ang ginagawang bihikulo ng ating mga sa estudyante pa lang 'yon. Idagdag pa natin dito yung 2012 na TODA. Idagdag pa natin dito yung bawat pamilya ay may mga motorsiklo at mga four wheels din. At idagdag pa natin dito private and public ay marami na po talaga tayo ditong sasakyan. Idagdag pa natin dito, JR, yung ating mga karatig bayan, ang Real at ang Infanta, Nakar, at saka yung mga Pogi, yung Polillo Group of Islands. Kaya talagang nakita ng Kongreso na dapat mayroon talagang LTO office dito. Nag-akda ng batas si Congresswoman Trin Enverga, pinalo up ng ating Congressman Mark Enverga, pinasa sa Senado, ni-review at nakita yung ikangay qualified at yung pangangailangan nito qualified in numbers, qualified talaga sa dami. Ay pangatlong step dito, ipinorward na po ito sa tanggapan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito nga po pinirmahan. So isang matibay at maliwanag na ito batas ng Pilipinas. Batas ng Pilipinas na magkaroon ng LTO Extension Office dito sa Barangay Pilaway. At tayo natutuwa dito sapagkat ang may akda ng resolusyon ay ang ating butihing Vice Mayor L.A. Ruanto. Ang resolusyon ni Vice Mayor L.A. Ruanto ang siyang binasihan at siyang kinatigan ng Kongreso sa pamamagitan ni Congresswoman Trina Enverga upang mag-akda ng batas. Cons, maraming salamat po sa inyong panahon at dami po kayong nakausap paugnay sa inyo pong lakad sa regional office ng LTO. Mga kababayan, natin po nga nakausap sa oras na ito at kaugnay sa issue ng LTO Infanta dito sa bayan sa lalawigan ng Quezon. Ako po ang inyong tagapagbalita, Ronda Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako po si J.R. Narit, naghahatid ng malaking impormasyon at balitang totoo.